Peace Process Advisor Secretary Jesus Duresa sa MILF na hindi makakaapekto sa peace talks ang umiiral na batas militar sa Mindanao. Samantalang normal man ang takbo ng buhay sa ilang bahagi ng Mindanao, bakas naman ang martial law dahil sa mas maraming bilang ng mga militar at pulis na nakakalat ngayon sa mga lansangan. Live mula sa Cotabato City, may report si JP Soriano. JP? Jessica, ang pinagdarasal nga ng mga taga Cotabato City ay mapanatili nila yung peaceful situation na natatamasa nila ngayon. Hindi katulad dun sa, unfortunately, dun sa kanilang kalapit o di kalayo ang bayan o syudad na Marawi. Kaya nga doble kayod at walang tigil ang mahigpit na seguridad na pinairal dito ng mga pulisya at militar. Normal man ang gulong ng buhay sa Cotabato City, pero bakas dito ang tila ba simbolo na umiiral na batas militar. Ilang tangke ng militar, mas maraming bilang ng mga sundalo at mga pulis na gumagala. We implemented also the no ID, no entry policy in Cotabato City. Previously, we have also reports on IEDs and planned bombings in Cotabato City. Bumuo na rin ang Task Force Cotabato City para tutukan ang seguridad sa lungsod. Magpapatuloy ang operasyon laban sa mga rebelde tulad ng BIFF na posible raw tumulong sa Maute Group habang naghihintay ng written guidelines ng martial law sa Mindanao. Itong mga BIFF na ito, gusto nilang ilin yung kailang sarili, lalo-lalo sa ISIS, to get financial support from the international armed groups. Sa Dato Udinsin Suat sa Maguindanao, ilang habal-habal ang pinahinto sa checkpoint ng militar. Dito, kayo. Mula pa kagabi, mahaba na ang pila ng mga sasakyang papasok ng Cagayan de Oro City. Mahigit 100 kilometro lang ang layo nito sa Marawi City. Kaya dito lumikas ang iba sa mga residente na ayaw maipit sa bakbakan. Galing kami dito, galing na alas 8. Umaga. Ngayon lang kami dumating. Ang sikip ng traffic. At sana kung dadaan sila sa checkpoint, ibababa muna nila ang kanilang mga windshield para madalang makita upang hindi sila maabala. Wala pa namang drastic na mga changes except that we are appealing sa community na let's cooperate sa mga security measures natin. Wala namang reklamo ang ilan sa ipinatutupad na security measures. May changes din pag gabi kasi parang hindi na masyadong marami yung tao pag gumagala pero so far safe pa rin naman yung pakiramdam. Approve ako, of course. For safety. Pero wag to the extent na parang before na may abuse. Nag-aabang din ang lokal na pamahalaan sa guidelines ng umiiral na batas militar. Kaya wala pang curfew sa CDO. Pero pinayuhan na ang mga residenteng iwasan na ang paglabas sa gabi kung hindi naman kinakailangan. Hinimok din ng publiko na magtimbre agad ng mga kahina-hinalang tao o bagay. Hindi namang natin ma-deny na nandyan yung threat Nandyan lang yon. But of course, pag importante naman yung mga lakad, hindi naman pwedeng sabihin na huwag kayong umalis. No? But syempre, kailangan pa rin natin na maging vigilant. Sa Mindanao State University Iligan Campus naman, pansamantalang nananatili ang nasa 300 nailigtas na estudyante mula sa MSU Marawi Campus. Hindi po mawala sa mga kasama ko, what if bumunta dito yung Maute Group, tapos putulan tayo ng ulo, ganito, ganyan. Tapos wala po kami ibang ginawa kundi nag-pray lang po talaga. Kanina, habang patungo sa Marawi City ang GMA News. Pero sa gitna ng putukan at pagdikas ng ilan, may mangilan-ngilan pa ring ayaw umalis. Takot daw silang baka gawing kuta ng Maute Group ang kanilang mga bahay. Once na lumikas kami dyan, baka anuhin nila yung lugar namin. Ano po? Barangay namin, baka pagkutaan nila. Nakataas din ng full red alert status sa Butuan City, kaliwat kanan ng military checkpoints. Si Peace Process Advisor Secretary Jesus Duresa tiniyak sa counterparts ng peace process mula sa MILF na hindi makakaapekto sa peace talks ang pagdedeklara ng martial law sa Mindanao. No problem with our engagement with the MILF as far as martial law is concerned because we have existing mechanisms that are working very well.
Jessica, yan nga yung panawagan ng mga local government officers o LGUs na nakausap natin na sana makiisa talaga yung MILF sa ginawang desisyon ni Pangulong Duterte na magdeklara ng martial law dito at hindi nga lumaganap yung mga tinatawag na peace spoilers. At ma-update lang ako, Jessica, kung nasaan tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Cotabato City. Nakapayong tayo kasi, Jessica, kanina biglang bumuhos yung napakalakas na ulan. Pero itong mga opisyal ng Special Action Force, pati na rin ng AFP, Infantry Division ay patuloy pa rin sa ginagawa nila ng checkpoint. Sa pag-checkpoint nila kanina, nakakita sila ng mga fake na mga driver's license. Pero ito yung mga hinold nila saglit. Pero natuklasang hindi naman sila mga miyembro ng MAUTE o na nagtatangkang pumasok na Cotabato, kundi sila yung mga gumagamit lang o kaya nag-avail lang ng tinatawag na mga fixer sa LTO. Jessica? Okay. So, JP, sinabi ba ni Secretary Duresa kung kinakausap nila ang MILF para tumulong sa gobyerno na mapigilan itong MAUTE o para ma-resolve itong krisis ngayon sa Marawi? May ganyan bang back-channeling talks ngayon sa pagkakaalam mo? Yes, Jessica. Kahapon, kinuwento ni Secretary Duresa sa atin na nagkausap sila ng kanyang counterpart mula sa MILF at actually nanggaling yung inquiry mula sa MILF kung ano ba ang magiging epekto nito sa kanilang peace talk, itong nangyaring pag-declare ng martial law at doon nga nangyari naman yung guarantee mula naman sa government side kay Secretary Duresa na hindi ito makakaapekto. Ang sinasabi naman mukha namang positibo yung naging reaksyon ng MILF, pero pag tinatanong natin siya, ayaw sinasabi ni Secretary Duresa, tanungin niyo ang MILF. We have yet to hear from MILF sa puntong ito. Pero ang sinasabi ni Secretary Duresa, kailangan daw malinaw naman daw sa mekanismo ng existing mechanism between MILF and Philippine government na kung sino talaga yung mga loyal na MILF na sumusuporta sa peace process at sino naman yung mga tinatawag na peace spoilers at yun naman daw ay mayroong way para malaman kung sino ang mga yon at tiyak naman daw na sila ang mananagot at sila nga unang mananagot sa pinairal na martial law. Jessica? JP, ang tanong ko ay kung humingi ba ng tulong ang gobyerno sa MILF considering na may mga magkakamag-anak dyan may mga MILF na may mga kamag-anak na tiga-MAUTE para ma-resolve itong problema ngayon sa Marawi. May ganyan bang pag-uusap? Yun ang tanong ko. Yes, Jessica, pasensya na kung hindi ko lang masyadong na i-detalye yung narinig yung tanong. Kung gano'n kung ibig mo sabihin, sinasabi ni Secretary Duresa, nagkaroon sila ng pagkakataong magkausap bago siya ng MILF pero ayaw niyang i-detalye kung siya ba ay humingi ng tulong, humingi ng pagkausap, pero meron siyang sinabi na nagkaintindihan sila in a way ng MILF na parang ang dating because of the existing mechanism, sasabihin naman sa kanila at makikipag-cooperate naman ng MILF. Yung panawagan na yan, Jessica, mostly nanggagaling dito sa mga LGU, sa MILF, na kung pwede, tulungan sila sa kanilang paghahanap doon sa mga miyembro ng MAUTE at pwedeng ito ay isulong na, kumbaga hindi na patagalin pa yung problemang ito, hindi na nga mag-spill over dito sa Cotabato City at yung mga nearby provinces. Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Cotabato, JP Soriano.